Okay lang pa tubig. Gusto ko lang gusto ko lang i-share kung paano kami nagkakilala. Huwag mo akong sampalin kaya. Wala ko to Throwback and last. Baka sampalin ko. Hindi, sa totoo lang, hindi ko pa to nasasabi sa kanya eh. Kaya i-take ko yung opportunity para sabihin sa'yo yung mga bagay na hindi ko pa nasasabi nung magkakaroon ako na. Then syempre, nung first na nagkakilala kami, single pa siya. Single kaming lahat. Single din yung yan. Mga katropa namin. Ngayon, ako yung nauna sa grupong nag-asawa. Sumunod siya. Diba? Pero baak pa rin yung natitira. Kami single. Iba talaga yung pakiramdam ng magkakasama kami na single. Siyempre, iba na ngayon na may asawa na. Kasi siyempre, ang asawa mo na yung number one na friend mo. Kami ay distansya amigo na, amiga. Kaya, gusto ko lang ipaalala yung memories. Kasi pag inaalala kung paano kami nagkakilala, napaka-blessing ba? Hindi po blessing in disguise. Kasi noon, sa Baliwan, pangarap lang talaga namin na magka-church kasi palipat-lipat kami ng sinisimbahan na church, di ba? Hindi, wala pa sina Lisa. Tapos si Huxley yung nagpakilala sa akin. Ngayon, dumating sa point si Huxley kasi Pastor Huxley, nauna siya bago ito. Ngayon, sabi ni Pastor Huxley sa akin, Milet, makupromote na ako na district pastor, pero may papalit, huwag kang mag-alala. Nasa Pinsaw pa ako nung nag-uusap kami ni Pastor Huxley. Si Huxley kasi kasama ko na noon na sinasamahan ko dati na mag-crusade, Bible study, kaya medyo naging close din kami ni Huxley. Tapos, ang nangyari, sinabi niya, may Pastor Milet, binata, bagong graduate sa NLAC, sabi niya. Ang tinanong ko una sa kanya, wapo ba? Sabi ko, wapo ba? Yun yung una kong tanong. Tapos nag-reply si, text pa yun na iba yung nung nakauwi na. Tapos papunta na dito yung Pastor Milet, wapo ba? Pastor, sabi ko, well, Han, ang reply niya pala, nasingkot. Ano sipot? Sa Tagalog. Mabait. Sabi niya, sobrang bait. Sabi kasi ang tanong ko, wapo ba? Sabi niya, mabait talaga. Sabi. Pero syempre, tapos yun, nung dinala niya na sa Pinsaw, doon na kami unang nag-meet doon sa store ko. Kasi dati, may store ako sa Pinsaw din, nagmamami. Tapos, tsaka kami nag-visit sa Baliwan. Ngayon, laging pupunta si Pastor Richard doon sa store. Doon ako na bankrupt ng mami kasi inubos niya yung mami ko. Nabutan ko ice cream na lang pag kami ni Pastor Tapos grabe yung experience ko nung kasama ko siya kasi pag pupunta kami ng Baliwan at sundo, hinahatid niya talaga ako pag umuwi kami ng Pinsaw. Kaya sabi ko, napaka-bait naman ng tao ko kasi parang partner talaga, yung as in a brotherly love na partner talaga yung turing niya sa amin. Kaya maganda yung aming team, yung team up, yung pagtatrabaho namin kasi ganun na yung turing niya sa amin. So, iti ang nangyari, hindi ko alam, may girlfriend pala to. May girlfriend siya. So, yung girlfriend niya, sa tuwing bibisit kami, nagbi-video call kasi yun. Kaya tapos, pinagsisilusan niya kaming lahat na kasama niya. So, ako naman, sumingit. Ako naman, sirain yung moment. Wait. Wala ka pa rin Tahimik ka muna. Tapos ang nangyari, sabi ko, visit ako sa girlfriend dito. Talagang hindi kami magkasundo. Kahit nga sa church, hindi kami nagsishake hand. Hindi niya ako sinishake hand, hindi ko rin sinishake hand. Oo, hindi kami nagpapansinan. Kahit nga nung merong Christmas party doon kina Uncle Samuel, di ba? Inutusan pa siya ni Pastor na magpalaro. Ako na lang magpalaro, Pastor. Kasi parang, yun nga, hindi kami masyadong close.
saka malayo yung loob ko sa kanya. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Ngayon, hindi ang nangyari. May kaibigan akong masyadong madasalin, si Ate Karen. Pinuntahan ko siya, rinikrut ko. Tapos, Ate Karen, i-pray nga natin na ano, maghiwalay itong si... Ay! Ay! Malaki revelation Naalala niya. mo, pinakilala kita kay Ate Karen sa Binsaw? Naalala mo yun? Kasi, bago ko siya pinakilala. May secret na lumabas. Ay! Malakas man na lang si Ate Karen. Kasi, si Ate Karen kasi, hindi naman, pero very prayerful na woman. So nakikita ko yung buhay ng isang tunay na Kristiyano sa kanya. Kaya, niyaya ko si Pastor na magkaroon kami ng crusade sa Binsaw, doon sa store ko. Ngayon, kasama lagi yung ex niya, kasama lagi yung ex niya. Tapos may one time, yung ex niya, nag-worship kami kasi mag-start na ng Bible study. Ganito na, nagtipon na kami. Nag-aawitan kami, bigla ba naman umiyak? Tiningnan ko, umiiyak na siya, tumutulong yung luha ng ex niya. Tapos sabi ko, touch kaya ito sa kantahan, wala pa namang sermon. Tapos hindi yung nakita kong gano'n na yung sitwasyon, medyo ano. Sabi ni Ate Karen mismo, hindi ito yung babae na magandang kasama ni Pastor Kanya. Ako rin, Ate Karen, hindi ko naman sa ano, pero parang hindi magiging successful ang trabaho nito kung ganito ang pakikitungo niya sa amin. Hindi niya kami tinutulungan, magluto, mag-welcome. Hindi man lang siya, parang ang tingin niya sa amin, aagawin namin si Pastor, kaya doon ako nag-visit. Parang aagawin na namin. Kaya, nagkaroon kami ng devotional ni Ate Karen. Sabi ko, i-pray namin na sana di makahanap siya ng mas mabuting babae. Makakasama niya sa ministry. Tapos yung prayer talaga namin, sincere. Kasi syempre ang turingan namin, walang mali siya na sa akin may verse kasi sa Bible na sabi ko, there is a friend that sticketh closer than to a brother. Kaya yung pakiramdam ko sa parang hindi ako nagiging masaya na ganito yung klase ng babae na yung pangasawa niya, paano na ito, hindi approachable, hindi marunong makibagay. Ganon yung ano ko, pero syempre iba na ngayon. So, si Ate Karen namin, supportado niya ako. Ngayon, niyaya ko pa yung friend ko si Christy. Sabi niya, oo nga. Yan, sabi ni Christy, maghihiwalay din yan, sabi niya ni Christy. Tapos, dumating sa point, nagulat ako, nagkatotoo nga. Maghiwalay nga sila, tuwa naman kami. Pero nung naghiwalay sila, parang may balik-balik pa na ngayon nangyayari. Sabi naman niya sa akin, di ba wala nang talaga. Yung ikaw na mismo yung nakipag-hiwalay. Kaya sa tutulak, tuwa ako nang pero hindi ko naman. Tapos nung time na wala na si Christy, sabi niya sa akin, mabuti na lang at naghiwalay sila ng babae niya. Kasi nakikita ko na magiging sa babal sa ministry sa kanya. So praise God, kasi kahit pala yung gano'n na prayer na medyo Radical. Hindi ko alam kung paano, pero nakita ko naman nung first time kong makita si Rhea, doon kasi sa bayanihan sa Swelyo, nakita ko, first pa lang na pinakilala niya to, doon ko unang nakita parang may something. Pinakilalang ano? Wala, kaibigan kasi nag-crusade nga kasi kami doon. Tapos dinala niya siya yung bumili ng merienda, di ba? Naalala mo yun? Nagtatalo pa nga kami nun. Pagtingin ko Kala ko pala, may something ito. Kasi ang inaano sa kanya yung isang babae, pero Oo. nakita ko to, hindi. Pinipilit ni Rex kasi na yung maputi na babae. Oo, ayun nga. Nag-pray ulit? Hindi. Wag na mag-mention ng name. Yun ang tunento ni Rex sa akin. Nag-aaway nga kami nun. Oo, tapos hindi. Tingin ko yung babae makakaano niya, magugustuhan niya. Hindi ba sabi ko, hindi nga ako nagkamali kasi yan ngayon ang pangasawa niya. So, grabe, napakabuti ng Panginoon. Amen. Ngayon, sabi ko ngayon, panatag na kami. Kaya, sana Rhea, alagaan mo siya. Pili niya na kanina. Oo. May panalangin ka din. Hindi. Alagaan mo siya, siyempre. Si Pastor kasi nung nag-umpisa sa Batiwan, alam mo, nung tumira kami dun kina Erot, na siya,
Oo. Wala pang, alam mo yung, walang door. Walang bintana pa. Tapos walang Naka-open. kwarto, walang kagamit-gamit. Tapos tingin ko sa, nung pag dinadalaw ko siya lagi, sabi ko, grabe naman, parang baboy. Itsura kasi yung bahay lang namin doon na divide lang na ganyan, sabi ko. Tapos pag umuulan, basa pa sa loob. Kaya sabi ko, grabe naman. Yun pala, tinanong ko siya nung time bakit ayaw niyang lumipad. Yun pala, nagtitipid kasi may budget naman ang mission pala na ibibigay sa housing nyo, di ba? Sabi mo, pero nagtitipid ka lang. Kaya doon ko nakita yung very humble na beginning niya. Simula nung student siya, intern, tapos hanggang sa na-promote, nakita ko yung paglago niya bilang isang pastor, bilang isang lalaki, spiritual. Nakita ko kung paano inay din ng Panginoon ang buhay niya. Kaya sabi ko, yung karanasan namin sa iyo, hindi namin talaga makakalimutan. Sana sa langit, magpapatuloy na pag may reunion day sa langit, may kwento natin ulit yun. Ang sangit ka mo. Tapos, oo, kasi hindi ko Ha? hindi ko talaga maisip na siya yung ipapadala ng Panginoon para magkaroon kami ng church sa Badiwan. Kasi ang nag-challenge sa amin ni Huxley noong time na yun, pag maipatayo nyo lang yung church na yan, magiging sa Batista kami. Pero yung nagsabi nun, hindi naman naging sa Batista na may church na. Pero doon kami na-challenge ng Panginoon. Nung aalis na si Huxley, parang na-discourage ako paano na naman ito magpapatuloy, aalis na naman siya, ito isa pa lang. So hanggang sa dinala talaga siya ng Panginoon sa lugar na yon. Kaya ngayon masaya ako kasi andyan na si Nanti Belen. Panatag ako, alam ko na magpapatuloy kayo. Okay, sana matalog kayo lang tauray mawan kami ni Pastor. You will still continue to be faithful at the end of it. Kasi Mercy. namatay na yung nag-umpisa dito. Pero ngayon nakikita ko yung fruit ng trabaho nila. Actually, hindi tayo yung iba yung nagtanim. Tayo lang yung umaani sa trabaho nila. May naunang nagtunla dito. Ngayon tayo yung nakakita sa resulta ng trabaho. So, praise God, Pastor. Sana magpatuloy kang maging humble and maging faithful. Sana magkita-kita din tayo. So, coincidence. Hindi naman coincidence, kundi God's providence kasi yung pupuntahan nyo din, kaibigan din namin. Masla. Yung mga faithful doon na brethren ay kaibigan din namin. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Hindi niya binigla yung pag-alis ni Pastor, unti-unti. So medyo naka-adjust na. Naka-adjust na tayo. Thank you, Pastor, sa experience. Hindi ko makakalimutan kung paano tayo nag-umpisa. Sana magiging malago din yung pupuntahan. God bless you, Sister Rhea. Amen. May prayer.